Okay po, topic natin para sa mga kasambahay. Marami tayong watchers na kasambahay. At yung mga nagtatrabaho sa bahay. Okay? Nasa housekeeping, nagtatrabaho kayo sa hotel, sa household, basta yung manual work or talagang kayo lang mismo nagtatrabaho sa bahay. Okay? Iba kasi ang mga sakit na nakukuha ng mga kasambahay, yung mga household workers kasi very physically demanding ang job nila. More physical eh. Okay, meron tayong 15 tips. Number 1, kailangan nila gawin tamang pagbubuhat. Proper lifting technique. Ngayon, minsan siyempre mautusan kayo magbuhat, di ba? Pag sobra talaga bigat yung pinapabuhat, wag na kayo pumayag, hindi kakayanin. Di ba? O pwede dalawa kayo. Maghintay ka na may kasama, dalawa kayo. Kasi ang concern ko, let's say, hindi ka naman ganun kalaki. Tapos, sobrang buhat ang pinabuhat sa'yo, sobrang bigat. Paano kung ma-slip disc ka? Diba? Di baldado ka na buong buhay, diba? Paano kung mabali dito yung buto natin sa likod na hindi mo kakayanin? So, dapat, tama lang yung bigat and proper lifting technique. Hindi pwede yung yuyukong ganun, diba? I'm sure sa mga ibang video, tinuturo na yung iba kasi yumuyuko eh. Dapat yung likod natin, diretso lang. Mag-i-squat ka, dapat ibababa mo yung paa mo, diretso lang ang likod, bago ibubuhat mo, ganyan. Okay? Pero pinakamaganda, magpatulong, assisted. Okay? Kung merong mga tools, kung merong mga trolley at ibang bagay na para mas magaan yung trabaho, mas maganda. Okay? Proper buhat ang kailangan, ha? Number 2, kailangan meron ka rin short break. Baka buong araw na yung trabaho mo eh. You need, sa buong araw, pag pagod na, kailangan may rest ka rin, may stretching, inom ng tubig, may pahinga. So, dapat may short break ka in between sa trabaho mo. Number 3, pagkasambahay, kailangan maraming tubig iinumin. Hydration. 10 baso hanggang 12 basong tubig o fluids araw-araw. Buong araw ang pag-inom. Bakit? Siyempre, ang init ng bahay sa atin, di ba? Pangit yung ventilation. Pawis na pawis ka, maaga pa lang. Di ba? So, baka mamaya nagtatrabaho ka pa sa labas, nagwawalis, nag-garden, lahat yan, maiinitan ka. Kailangan mo proper hydration para hindi magka-UTI, hindi masira ang kidneys. That's number 3. Number 4, ito napakahalaga. Kailangan may proper ventilation. Okay? Minsan, kung naglilinis ka ng banyo, minsan yung iba naglilinis ng banyo, sarado lahat ng bintana, sarado pintuan, paano ka makakahinga sa loob? Di nahihinga mo lang yung carbon dioxide mo. So, kailangan may ventilation. Lalo na pag sarado yung kwarto, sarado yung banyo, i-open mo yung window, pwedeng may electric fan. Habang naglilinis ka naman, di naman ganun kagastos sa kuryente. Kasi hindi mo masabi, baka yung nililinis mo, baka meron kang chemical na ginagamit, di ba? Baka yung mga bawal na chemical, yung iba gumagamit pa ng mga acido, muriatic acid, o ano ng mga bleach, di ba? Masusira na kamay mo doon, baka mapaso ka pa, tapos malalanghap mo yung usok nakasarado, baka masama sa baga, mag-collapse kayo. Proper ventilation habang naglilinis. Number 5, kailangan meron kang tamang sapatos, tsinelas, o rubber shoes. Diba? Pag sa abroad ka nagtatrabaho, sa bahay, sa household, bilang kasambahay, pwede kang mag-rubber shoes. Pinakamaganda kasi rubber shoes. Kung sa atin, sa Pilipinas, kung walang rubber shoes, pwedeng tsinelas na maganda. Oo, pero wag na lang magpapaa. Kasi kung magpapaa, baka sumakit ang paa, mag-plantar fasciitis. Alam niyo yung plantar fasciitis? Yung paggising mo, sakit ng paa. Oo, dahil lagi ka siguro nagpapaa at nagtatrabaho. So, dapat may slippers, o may magandang shoes. Iwas foot pain, iwas accident, proper shoes. Number 5, pati tuhod mo mahalagaan. Number 6 to sa kasambahay. Ito talaga sakit ng kasambahay.
balat, skin, di ba? Yung skin mo dito, pag nakita mo kamay ng kasambahay, marami sugat-sugat. Di ba? Sugat-sugat, bakit? Hindi naka-gloves eh. Baka may nahugasan, may sabon, babad sa detergent, panlaba, lahat. Di ba? So, pwede ka personal protective equipment, pwede mag-gloves, di ba? Para yung iba may allergy eh. So, dapat may gloves ka. Lalo na pag hot water ginagamit mo, baka mapaso, di ba? Kukulubot na. Lalo na kung may chemical ka pang ginagamit, kailangan naka-gloves ka. Baka masira kamay mo. Yung ibang sugat, hindi na nga gumagaling eh. Huwag gagamit ng mga ito. So, protect the skin. Huwag gagamit ng mga chemical na delikado, yung mga masyadong matatapang. Baka meron kayong ginagamit ng mga bleach o nakaka-allergy. Tulad na sabi ko, iba nga, acido pa. Iba, gasolina pa. Kung ano ba. Kung ano man yon, basta kung basahin yung label, pag sinabing delikado, huwag gagamitin. Pag nag-garden, baka may pesticide, dapat naka-gloves din, 'di ba? Baka madumi ang lupa eh, 'di ba? Tapos baka mamaya magluluto ka, pati kayo magtatae. Insecticide, mag-ingat sa paggamit ng mga pamatay ng ipis, daga, 'di ba? Meron tayong mga pang-spray. Pag mag-i-spray kayo, una-una lason 'yan eh, nakakalason 'yan. Pag mag-spray kayo sa loob ng bahay, dapat walang tao sa bahay. Kung ano man yung insecticide nyo. Tapos, dapat hindi tatama sa balat mo yung in-spray mo. Minsan tutulo eh. Diba? So, dapat maingat ka. Dapat nga may gloves ka. Tapos, pag na-spray na yung bahay, between 2 hours hanggang 3 hours, dapat walang tao sa bahay. Dapat walang tao. Baka mahilo, may mamatay doon sa loob. Minsan nga naiwan yung alagang ibon, alagang hayop, namatay lang noon. Namatay sa insecticide eh. So, dapat walang tao sa loob, pati kayo aalis 2 to 3 hours. Tapos pag namatay na yung ipis o langgam, kung ano man yon, pagbalik sa bahay, buksan na ulit yung bintana. So, dapat during the peak, ingat sa mga insecticide. Tapos isa pa, common to. Pag nag-i-insecticide spray kayo, wag sa kusina. Kung nasa kusina, dapat wala sa pagkain. Yung iba, alam ko, baka mamaya meron kayong nakabaon na tinapay dyan sa tabi. Tapos nag-spray kayo, pupunta sa tinapay, kakainin. O minsan sa refrigerator, syempre napapasok yung lamig, di ba? So, dun po delikado kung merong pandesal, siopaw, kung ano pa. Nag-spray kayo ng insecticide, nakain ng tao, lason po yun. Diba? So, dapat safe yung pagkain bago mag-i-spray. And protect yourself, protect your skin. Number 7, use safe cleaning products. Yung tulad na sinasabi ko, aralin ko ano man yung cleaning product na maganda ventilation, basahin yung label. Kung hindi mabasa yung label, magtanong, safe ba itong ginagamit? Huwag basta gagamit ng kung ano-anong matatapang na nakaka-allergy, nakakasugat ng balat. Number 8, ito, good posture. Siyempre, kasambahay o nagtatrabaho ka sa mga hotel, di ba? So, lagi ka nakayuko, di ba? So, pag nakayuko, huwag sobra tagal, okay? Huwag yung prolonged bending, sandali lang. Lagi naka-twist yung katawan, di ba? Baka may inaabot. Mag-ingat din sa mga hagdanan, 'di ba? Yung mga stairs kung mataas yung aabutin mo, lilinisin, mag-ingat na stable, meron nahuhulog. Meron iba naglilinis ng bintana, lumabas sa bintana, nahulog sa building, may gano'n. So, common sense, ha? Common sense. Pag delikado, wag na. Okay? Tapos sa good posture, yung iba, pag naglilinis ng sahig, nakaluhod. Alam niyo yung pagluluhod, hindi maganda sa tuhod eh. It's bad for the knees. Diba? So, pag pagluluhod, kahit nga sa simbahan, maganda talaga yung may kutsyon eh. Kasi pag nagluhod ka sa semento, sa bato mismo, pwede masira tuhod mo. Yan ang problema na parang housemaid's knee, nasisira yung tuhod.
So, ingat sa posture. Number 9, kailangan mag-i-stretch kayo. Pagising pa lang sa umaga, may stretching na kayo. Meron na kayong ganitong stretch sa umaga para sa likod. Diba? Sa leeg, meron na tayong mga exercise sa umaga. Mga shoulder shrug sa umaga. Maaga pa yan. Dapat ready ka na. Diba? Meron ka na mga stretching dito. Pag ganyan-ganyan natin. Pag ganyan-ganyan. Pati sa paa, ini-stretch mo na yung paa mo. Marami tayong tips sa stretching. Tapos sa kamay, di ba? Dapat ginagalaw-galaw na. Di ba? Iwas tayo sa mga sakit. Maaga pa lang, ini-stretch na natin yung katawan natin bago magtrabaho. Kasi kung di ka nag-stretch, biglang nagbuhat ka, dyan ang pilay. Pilay is sprain. Okay? Hirap maging kasambahay. Up to a certain age lang, siguro pag edad 60 na, baka hindi na kaya, di ba? Number 10, bukod sa stretching, number 10, iwas sa carpal tunnel syndrome. Yan ang very common. Carpal tunnel syndrome, manhid na kamay. Alam ko, maraming kasambahay ang kamay, ang kapal ng kamay nila dito. Talagang parang maga. Bakit namamaga? Kaka-twist, kakabukas, kakalaba, kakapiga. Diba? Twisting eh. So, yan, nangyayari, naiipit ang median nerve. Naiipit ang median nerve dahil malakas ang force. Okay? So, ito naiipit dahil dyan namamanhid. Sa umaga, manhid na siya. Diba? Tapos, ibang araw, pag hindi gumaling yan, todo manhid, pwedeng humina, hindi ka na makabuhat. So, ang tips nga natin, huwag iipitin ang median nerve. Sa gabi, huwag iuunan, hindi maganda nakaganyan o nakaganyan yung kamay. Sa mga nagko-computer, dapat diretso lang. Pag natutulog nga, dapat diretso lang siyang ganyan eh. Dapat diretso lang siya sa buong gabi. Huwag mo siyang iipitin. Tapos meron tayong mga exercises, mga ganyan, no? Pampaluwag yan ng carpal tunnel. Yan, no? Tapos meron tayong mga tips, mga ganito, ini-stretch natin yung carpal tunnel. Mga 3 times a day. Meron tayong mga steps eh. Panoorin yung mga videos ko sa carpal tunnel. Half fist, ganyan lang. So, dapat ganyan lang, nakataas lang. Tapos, ini-stretch dito, ikut-ikutin. Diba? So, pag twist ingat lang. Bawas sa maalat na kinakain kasi kung may high blood, may manas, nagmamanas si rin to, maalat, nagmamanas, maiipit pag masikip dito. So, alagaan yung kamay. So, pag manhid na, hindi na makabuhat, hindi na maganda yon. Inooperahan ng carpal tunnel. Yan din, sakit ng kasambahay. Number 11, dapat adequate sleep, tulog. Okay? Kung may chance makatulog sa hapon, okay. Kung maaga gising mo, makasiesta ka sa oras. Tapos matulog ka sa gabi. Number 12, kung meron kang nutritious food na makukuha sa amo mo, kung anong meron natira, kung may natirang gulay o broccoli o whatever o isda, kailangan medyo nutritious ang pagkain. Number 13, napakahalaga, personal hygiene. Kailangan maligo araw-araw. Siyempre, di ba, naglinis ka eh. So, marami kang makukuhang sakit, tigyawat, pigsa, lahat yan. Kailan maganda maligo? Nasa sayo naman. Pero siguro, wala namang masama maligo sa gabi. Sa akin, pwede maligo sa gabi. Tapos ng trabaho, sige, pahinga tayo ng 20 minutes to 30 minutes. Okay? Tapos magtrabaho, pahinga 20-30 minutes o kahit 15 minutes bago maligo kung natatakot kayo mapasma o pasmado. Parang cool down lang naman yun eh. Tapos pag naligo kayo sa gabi, at least malinis kayo kasi madumi kayo ng buong araw eh. Pag naligo, okay sa buhok para hindi magka-pimples, sa kamay, malinis para hindi magka-pigsa. Hindi magkaroon ng mga trangkaso at sakit. Hugas kamay lagi para hindi magtae. Alam naman natin yung proper cooking technique. Sa luto, pag nagluluto pala, dapat lutong-luto. Isda, lutong-luto. Baboy, baka, manok, lutong-luto. Walang dugo. Okay? Kasi maraming sakit na kukuha sa hilaw, lalo na kung para sa inyo o sa amo nyo. Number 14, kailangan siyempre konting mental health
tips din, di ba? Baka yung mga ibang kasambahay, lalo na yung mga overseas worker na lulungkot. So, pwede mag-chat, kaibigan. Meron din kayong time para sa sarili mo, i-enjoy nyo kung maganda bahay ng amo, o nasa abroad kayo, o whatever. Basta alagaan ang mental health, maging mabait sa employer, para mabait din siya sa'yo. Kung di kayo happy, di hanap ng iba, ganun lang naman eh. And number 15, dapat syempre, alam mo rin yung rights mo. Pag karapatan, pag inaabuso ka na, hindi ka na happy, di hanap ng iba o basta malinaw. Diba? I'm sure ngayon marami naman options sa mga kasambahay. So sa akin, kahit anong trabaho, marangal na trabaho, okay yan. Diba? Maganda yan. Basta alagaan nyo lang sarili nyo sa ating mga mahal kong kasambahay. Followers ko, puro kasambahay and drivers eh. Sa napapansin ko eh. Yun ang pinaka-crowd natin. Kasi nga, hirap din sila magpa-check up. Kung pwede kayo nga magpa-PhilHealth, mas maganda nga eh kung may PhilHealth eh, para kung magkakasakit. So, dapat alagaan ang katawan nyo, yan ang puhunan nyo. Ingat lang sa injury. Huwag magbubuhat na mabigat. Pag hindi kaya, sabihin, sorry, hindi ko kaya. Dapat dalawa kayo. Kasi oras na ma-injure ang kamay, ang likod, baka mabaldado kayong for life, hindi na kayo makakatrabaho. Sayang. Ang advantage naman ng kasambahay is dahil physical ang work mo, actually maganda yan eh. A long life yan eh. Mas matigas ka, mas malakas ka. Physically, mas marami kang magagawa. Diba? So, may advantage din yan na physically fit ka. Basta tamang trabaho lang. Sana nakatulong tong video. Share po natin sa ating mga kasambahay. Salamat po.